Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito po ang ating pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon sa araw na ito, no? Tito Soto na karma na. Aba. At ito pong si Lacson at Boying, mga kababayan, nasupalpal. Ayan po mga karibin natin ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So ito mga kababayan, simulan po natin ang ating usapan, no? Dito po kay Senator Tito Soto. Sabi po kasi dito sa balita mga kababayan, Tito Soto gusto talagang inisin ang mga Chinese, aba? Sabi po kasi dito ni Senator Soto mga kababayan, kapag may nag-uudyok sa'yo na mag-react at hindi mo ginawa, nakakainis yun. Mas gusto kung maging nakakainis. Ayan mga kababayan, no? Mas gusto daw niyang na mas nakakainis siya mga kababayan. Alam mo pag, di ba? Sabi niya pag may nag-uudyok sa'yo na mag-react ka, dapat hindi mo yung pinapansin eh. Di ba? Doon ka makikita talagang disiplinado ka kapag di ba yung mga bumabati ko sa'yo, hindi mo pinapansin, di ba? Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Pero kung magre-react ka, abay, dalawa na kayo. Di ba? Pero gusto daw talaga niyang maging, nakakainis, no? Gusto niyang iniinis niya lagi yung mga Chinese, mga kababayan. Ito po ang mga reaksyon ng ating mga kababayan, no? Patungkol po sa balitang ito mga kababayan. Nako, ito po, attitude of graduate from One Ball University. Yan. Attitude, no mga kababayan. Ang mga opisyal na involved sa korupsyon ay masyadong halata na nililihis nila ang tunay na issue sa investigasyon ng flood control project anomalies. Totoo. Ito pa mga kababayan, yung nag-aral na natutunan niya sa One Ball University sa school Bukol. Ayan. Respeto kasi dapat yan. Respeto, your attitude, no? Ipapakita mo sa kanila na maganda ang ugali ng mga Pilipino. Okay? Aba, Itbulaga, pasikat to si school Bukol. Ayan mga kababayan. Sabi pa dito ni Tenny, he is a comedian kaya yan ang kanyang role. Pwede, di ba? Kasi komedyante naman ito eh, no? Kung baga, hayaan mo na yung prinsipyo mo yun. As long as pinagtatawanan ka, nawawala na yung usapan sa flood control scam, di ba? Napupunta na sa'yo dahil ini-embrace mo rin naman eh, di ba? Ini-embrace mo. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan? At eto mga karibin natin, Tito Soto na karma na. Ayan Eto po ang balita mga kababayan, indirect contempt. Indirect contempt laban kay Soto, formal nang inihain sa Supreme Court. Aba, formal nang naghain ng indirect contempt petition ang isang grupo ng mga abogado laban kay Senate President Tito Soto sa Korte Suprema dahil sa umano'y paglapastangan niya sa hudikatura kaugnay sa desisyon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ayan na mga kababayan. Dumadating na yung mga karma, mga karibin natin dito kay Senate President Soto. No? Sana magtagumpay po itong mga grupo, itong grupo ng mga abogado. Kahit nandito po si Attorney Topacio, no? So ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan mga kababayan. Ito, totoo bang no bail ang kanyang kaso? Ipapatupad yan agad. Aba? Hanggang file lang siguro yan, siguro walang mangyayari kasama sa sarsuela yan. Hindi natin masabi, baka tuluyan, di ba? Good move, Attorney Topacio and Company. Tama yan para hindi naaabuso ang batas, no? Ang problema nga, pag sila po ang nagsasalita ng ganyan, sasabihin na ganila, freedom of speech. Pero pag si
si Kung Miao, 'di ba? Si Congressman Barsaga ang nagsasalita, walang freedom of speech mga kababayan, no? Suspendido agad. Oh, tingnan niyo na 'yan. Ganyan po sila kung gumalaw, no? Pag kakampi po nila, aba, ang bilis-bilis mga kababayan, ha? Hmm. Freedom of speech agad ang sinisigaw. Okay? Pero pag si Congressman Barsaga, nako, suspended agad mga kababayan, di ba? Walang freedom of speech. Okay? Dapat lang sampahan ng kaso yan. Ayun po yan kay Chua. Aha. Ayan, syunga-syunga kasi, school bukol ka talaga. Oh, anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin? Just comment down below. Ito, ulitin po natin yung balita. Ender contempt laban kay Espisoto. Formal nang inihain sa Supreme Court. Ayan. Ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin mga kababayan ang video ito na kung saan, eto mga kababayan ito po si General Macanas ng General's Viewpoint. Sabi po dito, Lacson Boying na supalpal, bagong labas, resibo, BBBM, tumanggap umano ng kickbacks. Aba, ito, gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Pasadahan po natin, General Macanas, pasok. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong I think privilege speech, bago lang ito, ni Congressman Tinio. Dinedetalye niya yung di umano pagkasangkot, direct na pagkasangkot ng Pangulong Marcos Jr. sa pagtanggap ng kickbacks galing sa flood control scam na bago siya nagsalita sa SONA July 28 last year, yung mahiya naman kayo! July 10. Sa flood control scam. So ano na? Senator Ping Lacson, Senator Soto, Ombudsman Boying Rimulya. Sana aksyonan nyo ito kung pwede. Kung ayaw ninyo, wala kaming magawa. Ito. So yan mga kabayan, kung may ebidensya po, no, bagong ebidensya, dapat imbestigahan po yan ng Blue Ribbon Committee ni Lacson, di ba? Ipatawag yang si Yusek Adrian, no, Bersamin. Actually, sinabi na rin ito ni ni Congressman Marcoleta, di ba? Sabi po ni sa Congressman, senador, nasanay kasi tayo sa Congressman, no, senador na pala. Senator Rodante Marcoleta, pasensya na po kayo, no, mga kabayan. Okay, sabi po ni Senator Rodante Marcoleta, di ba? Sabi nila, where the evidence leads us, no? Doon tayo pupunta. Okay? Ngayon, papunta po sa presidente, bakit hindi nila tinatawag o pinapatawag itong si Bersamin, Adrian Bersamin, di ba? Sinabi na po yan ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. So eto pala yun, may ebidensya pala, kaya malakas ang loob ng ating Senador Rodante Marcoleta, mga kababayan. Ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at si Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Ilang dito ang mensahe ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo kasama ang acknowledgement at tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalaki po rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng milyon na kickback. Tama po rito, tangahin ang gastos para sa mga kandidatong pinoportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin ang gastos sa mga TDR para sa eleksyon. Pambayad 6 million pesos para sa dayuhang pollster na si Perun na ginagamit na election consultant ng Malacanang. 68 million pesos bilang para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Patuloy ang komunikasyon na ito hanggang July 25. On July 10, inabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo. Sa Nara resident sa 4 apartments sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko si June Barry. This is July 10. The president to be receiving kickbacks is before he went to Congress. Umarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Bukod sa Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito si Congressman Leandro
at pinabot, narating sa amin, sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Elise. Hawak dito ng LGU official. Sa madaling sabi, may malaking tensya sa haliton na may ulo ang corruption sa flood control. Mahok siya, tumanggap siya ng kickback mula rito. Yung record ng komunikasyon. Yan. Bago lang ito, mga kaibigan. Ngayong araw lang lumabas ito. Sayang. Yung impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos. Basura na, patay na. So next year na naman ang pwede siyang masampa ng impeachment. So ano na lang. So hindi, nagkataon lang kaya, 'di ba? Nagkataon lang kaya ito mga kababayan, no? Sa pagbasura kasi binasura kasi agad no? Kung nakalusot pala yung impeachment na complaint ng Makabayan Black, di etong ebidensya pa lang ito ang kanilang i-present mga kababayan, no? Pero paano nila nasabi, no? Na walang hindi pwedeng kasuhan, hindi pwedeng i-impeach ang pangulo. Gayong meron naman palang napakatinding ebidensya. Hindi ba ito pinakita doon sa sa kanilang impeachment complaint? Wala ba kasi hindi pa kasi complaint pa lang wala pang pagdinig ng mga ebidensya, di ba? Sayang talaga mga karibin natin, no? Ito sana ang pinakamalaking at pinaka strong evidence, no? Coming from their camp. Mismo nila, sa kampo mismo nila. Kay Yusek Adrian Bersamin mga kababayan. Well anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below. Yan, don't forget to subscribe and like the video mga kababayan. Maraming salamat po.